Magandang araw po sa ating lahat, mga magulang at kapatid. Nais ko pong magbahagi sa ating lahat ng mga talata o ilang talata sa Biblia upang ating patuloy na mapakinggan ang kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay napakahalaga po nito sa buhay natin bilang mga nilalang ng Diyos. Subalit bago po tayo dumako sa ating babasahing salita ng Diyos sa banal na kasulatan, ay pakinggan po muna natin ang isang awiting makalangit upang mabigyan ng luwalhati ang ating Diyos sa ating mga buhay. Pakinggan po natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Amen. Lord Jesus, Kahit ako'y we glorify your name, Lord. ikaw ang kasama, Hallelujah. Amen. Pagka may Jesus ka, panatag ka sa iyong buhay, kapatid at magulang. Kaya habang tayo nabubuhay sa mundong ito, lapitan natin ang Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang magbibigay ng kalutasan ng mga suliranin natin. Yes, praise God. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus Christ. Hindi ka nagkulang, Lord. Hindi ka nagkulang, Lord. Yes. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Pag-ibig mo, Lord, ay walang hanggan, walang katapusan, Panginoon. Habang nabubuhay kami sa silong ng langit. Praise God. Glorify your name, Lord Jesus Christ. ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may Kaya lahat po ng nawawalan ng pag-asa sa buhay, hayaan po natin lumapit tayo sa Panginoon. Siya lamang ang kalutasan ng ating mga problema, espiritual man ito o pinansyal. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa atin. Tayo po ang nagkukulang sapagkat tayo po'y lumalayo sa ating Panginoon. Patuloy po tayong manumbalik sa Panginoon. Magpakababa po tayo sa Kanyang harapan. Suko natin ang ating buhay. Christian man tayo, gagawa man tayo ng Diyos. Minsan dumarating sa atin ang mga panghihina sa ating buhay espiritual. Subalit ang sabi ng Lord, hindi niya tayo pababayaan. Yes. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Kahit kailan, Lord, di ka nagkulang sa amin, Lord Jesus, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat. Yes, Jesus. Let us come to our Lord Jesus Christ, brothers and sisters. Let us worship to our Lord.
Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Inibig mo ako noon pa. Yes. Hallelujah. Inibig na tayo ng Diyos noon pa man, mga magulang at kapatid. So kaya, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Bago po ako magbigay ng talata sa banal na kasulatan, hayaan po ninyong manalangin po ako sa oras na ito. Aming Diyos sa masalangit, na gumawa ng langit at ng lupa, Ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Wala kang katulad. Nilikha mo kami, Panginoon, upang makita namin ang iyong mga gawa na sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nagkaroon ng pag-asa. Lahat ng aming mga suliranin, Panginoon, ay iyong nilutas. Patuloy mo kaming patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, maging sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Ang oras na ito ay oras, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy kong dalangin lahat, Panginoon, ng mga lumalapit sa iyo, Diyos. Bigyan mo pa kami ng marami pang panahon upang makilala ka namin ng lubusan. Salamat sa iyong walang katapusang pagmamahal sa amin. Bagamat minsan kami nagkulang, inibig mo pa rin kami, Panginoon. Lord God, Father, we thank you, we glorify your name, O God. In the name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayon po sa banal na kasulatan, sa Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Ang sabi po doon, sa banal na kasulatan, sapagkat kaya po tayo nagbabasa ng banal na kasulatan o Biblia, sapagkat tayo po ay naniniwala na ang Biblia po ay salita ng Diyos. Hindi katulad ng sinasabi ng iba na ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos. No? Atin pong dinideklara na ang Biblia ay salita ng Diyos. No? The Bible is the Word of God. Na always remember, the Bible is the Word of God. Na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan sa Biblia na siyang salita ng Diyos, John chapter 3 verse 16. Ang sabi po roon ay, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa po ang ating makita sa mga talatang ito. Sabi roon, ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. So, kaya nga, ang salita ng Diyos ay patuloy po nating ipinangangaral at ipinahayag sa lahat ng tao. Sapagkat napakaliwanag ng banal na sulatan na maraming mapapahamak. Sino ang mapapahamak? Ay yung mga taong hindi sumampalataya na ang Panginoong Hesukristo ay hindi tagapagligtas. Napakaliwanag ng banal na kasulatan sa niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever will believe on Him should not perish but have everlasting life. Yung everlasting life, mga magulang at kapatid, ay hindi po yan dito sa mundong ito. Kundi nandoon po yan sa kabilang buhay. No? Nasa langit na kung saan naroon ang Diyos nakatira. No, na ang buhay na walang hanggan na yan ay inihanda niya para sa lahat ng taong sumampalataya sa kanyang anak na si Hesukristo. No,
Wala pong tagapagligtas na sinumang tao sa silong ng langit, kundi ang kanyang anak na si Hesukristo. Na siyang nagkatawang tao upang ang lahat ng sumampalataya ay hindi mapunta sa kapahamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian sa langit. Kanya po yang ipinangangako doon sa mga tao na naniwala na ang Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas ng lahat. So ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay Diyos, ay nagkatawang tao upang iligtas ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. So kaya nga, yan ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay patuloy nating ipinaggigiitan, ipinagdidikdikan kanino mang tao upang ang tao'y maligtas. Kaligtasang hindi mapapahamak ang sinuman. Kasi kaya sinabi ng Banal na Kasulatan, ang sinumang sumampalatay hindi mapahamak. Ano po ba yung kapahamakan na sinasabi ng Banal na Kasulatan? Yun pong apoy ng impyerno. Apoy ng impyerno po yun. Kaya nga, patuloy ho naming inihayag ang Banal na Kasulatan upang ang lahat ng tao ay maligtas. Pero wala na tayong magagawa kung ayaw nilang maligtas. But habang mabuhay ang tao, habang ang tao ay may panahon, ay may pag-asa pong maligtas. Napakaliwanag kasi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ganun niya kamahal ang mundo. Ang mundo ay nakaharap sa kapahamakan. So ang kanyang anak ay kanyang ipinaging katawang tao para sa kaligtasan ng marami. Wala pong pinag-usapan ditong religion. Wala pong pinag-usapan ditong anumang relihiyon. Ang pinag-usapan dito yung sinasabi ng Banal na Kasulatan na ang tao ay gusto niyang iligtas mula sa kapahamakan ng impyerno, kapahamakan sa apoy ng impyerno. Those who believe will be saved. Save, ibig sabihin, if you believe in Jesus Christ, hindi ka mapupunta sa impyerno, kundi ikaw ay mapupunta sa kaharian ng Diyos. So, mga magulang at kapatid, sa talatang ito ay dalawa po ang ating makikita. Kapahamakan at kaligtasan. Ang kapahamakan ay hindi kapahamakan ng sanlibutan ito, kundi kapahamakang mapunta ang tao sa impyerno. Ang pinag-usapan ho dito ay hindi physical, kundi spiritual. No? Sapagkat ang sinasabi ng Banal na Kasulatan ng John 3:16 ay spiritual doon sa kabilang buhay. Hindi po dito sa mundong ito, kundi ito'y sa kabilang buhay. Kung ang tao ay sasampalatayang si Hesukristo ang kanyang tagapagligtas at Panginoon, pupunta siya sa kaharian ng Diyos pagkatapos ng kanyang kamatayan. So spiritual ang sinasabi ng John 3:16, hindi po pang-pisikal. So, kaya spiritual sapagkat meron po tayong kaluluwa na siyang mapapahamak sa panahong tayo ay tumanggi na si Kristo ang tagapagligtas. Kaya napakapalad ng isang tao na siya ay naniwalang ang Panginoong Hesus ang kanyang tagapagligtas. Makakasama niya ang Diyos sa walang katapusang buhay. Yung sinasabing eternal life. Ang impyerno ay eternal life din po yan. Nga lamang doon sa tinatawag nating damnation o kapahamakan. So if you believe that Jesus is your Lord and Savior,
you will be saved. Saan? Sa kapahamakan. Maligtas sa kapahamakan. Spiritually. Hindi ka mapupunta sa impyerno. Kasi mayroon tayong kaluluwa eh. Kaya ho tayo nabubuhay, kaya tayo gumagalaw sapagkat ang ating kaluluwa ay narito pa sa ating katawang pisikal. Pagka ang ating kaluluwa ay umalis sa ating pisikal, automatically ang tao ay patay. Mamatay na siya physically. But ang kanyang spiritual ay pupunta sa Panginoon kung siya ay ligtas. Subalit kung hindi siya ligtas, yun na yung sinasabi ng banal na kasulatan na mapapahamak siya. Saan siya pupunta? Sa apoy ng impyerno. So kaya dito pa lamang sa mundong ito, kilalanin na natin ang ating Diyos. Dapat na natin siyang luwalhatiin, sambahin habang tayo nabubuhay. Huwag po nating aksayahin ang ating panahon sa mga bagay na walang kwenta sa mundong ito. Yumaman ka man sa mundong ito, sumagana ka man, maging prinsipe ka man ng mundong ito, maging presidente ka man sa mundong ito, maging anumang posisyon mo sa mundong ito, sa panahon na hindi mo kinilala ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, pagka ikaw ay namatay, pupunta ka 100% sa impyerno. Subalit kung kilalanin mo ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, bilang iyong tagapagligtas, ikahingay mapupunta sa kaharian ng Diyos na kung saan naroon ng Diyos nakatira. So kaya, sa buhay nating ito, huwag nating ilaan ng 100% ang buhay natin sa mga bagay na nasa sanlibutan, kundi habang tayo nabubuhay sa mundong ito, bigyan natin ng panahon ang Diyos, sapagkat isang araw ay haharap tayo sa Kanya. Pagharap mo sa Kanya, pagharap natin sa Kanya, at pagka sinabi ng Lord, dito ka sa impyerno, hindi ka na pwedeng mga tuwiran at hindi mo po pwedeng sabihin, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sapagkat automatically, pagka ang isang tao namatay, diretso yan kung saan ang kanyang destinasyon. Kung hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas, ang destinasyon ng isang tao na yan ay pupunta sa kapahamakan, yung tinatawag na damnation, na walang katapusang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Subalit kung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang iyong destinasyon ay doon po sa kaharian ng Diyos na kung saan nandoon ang Diyos nakatira. So yun po, ang tawag niyan ay kaharian ng Diyos. Sa salitang Bisaya, ito po'y himaya. No? Kaya habang may panahon pa po tayo, pansinin po natin, hanapin po natin ang ating tagapaglikha, ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa matagal mang oras o maikling oras, at least narinig ninyo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nagmumula kanino mang tao, kundi mula sa ating Panginoong Hesus. So kayo ay aking ipanalangin, bago ko kayo ipanalangin doon sa may mga karamdaman, doon sa mga taong nanlamig na ang pagtiwala sa Diyos, nanlamig na ang pag-asa at nawalan ng pag-asa, maraming suliranin, maraming problema, ipanalangin ko po kayo. Subalit, habang po pinanalangin ko kayo, ay gusto ko kayong awitan ng isang awit upang kayo ay patuloy
na madama ninyo ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord God, we praise your name. We glorify your name, Lord Jesus. Lord, sa oras na ito, Panginoon, maraming tao, Panginoon, na nakakaranas ng kahirapan sa buhay, Panginoon. Maraming tao, Panginoon, na nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema sa kanyang buhay. Sino man siya, Panginoon, ang dalangin ko sa kanya, tulungan mo siya, Panginoon. Kung mayroon siyang karamdaman, pagalingin mo siya, Panginoon. Kung siya, Panginoon, ay punong-puno, Panginoon, ng problema financially, Lord, maghimala po kayo sa kanyang buhay. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maranasan niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hayaan po, Panginoon, ninyo na maranasan niya, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maranasan nila, Panginoon, ang iyong kalinga. Pagmamahal na hindi tulad ng pagmamahal sa mundong ito, kundi pagmamahal, Panginoon, na buhat sa inyong kalinga. Lord, matagal na namin hinahanap, Panginoon, ang iyong katuwiran sa aming buhay. Aming Diyos Sama, ang dalangin ko, Panginoon, palayain po ninyo lahat, Panginoon, ng aming mga kaibigan na punong-puno ng mga suliranin sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong kagandahan, Lord, sa inyong pagmamahal. Lord, salamat po. Maghimala ka sa kanilang mga buhay, anumang suliranin nila. Naniniwala ako, Panginoon, na aabutin mo ito. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Maawa po kayo, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig at hinahanap ka. Habutin po ninyo ang mga taong ito, Panginoon. Lord Jesus Christ. Help them, Lord Jesus. Help them, Lord. Salamat po, O Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, maghimala sa buhay nila. Tulungan niyo sila, Panginoon, sa kabila ng kanilang karanasan. Mga karanasang, Panginoon, napakapait, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord Jesus Christ, let your miracle, Lord, come upon their family, their lives, Lord Jesus. If there is any problem of their lives, Lord Jesus, we rebuke in the name of Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ, salamat po, Panginoon. Your name be glorified, Lord Jesus. Praise God, Lord God. Salamat po, Panginoon. Dakilain nila ang iyong pangalan. Luwalatiin nila ang iyong pangalan. Halapin ka nila, Panginoon. Sa kabila ng iba't ibang klaseng suliranin sa mundong ito, O Diyos. Madama nila ang iyong tunay na pagmamahal, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw ay luwalhatiin para ngalan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Glory to God in the highest. Praise the